Malaking cake na naman muna tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Isa ito sa mga paborito ko na semi-fondant cake design. Hindi lang dahil sa first time ko na naman gawin ang design na ito, kundi dahil napaka-metikuloso talaga nitong design na ito. Dahil hindi pa naman talaga ako ganun kasanay gumawa ng mga characters, lalo na yung malataon na characters. Kahit na 2D ba yan, or 3D pa yan, or drawing pa yan, or fondant pa yan, medyo nahihirapan pa rin ako at nagsastruggle ako. Pero nung nagawa ko ang topper ng cake na ito, naku, tuwang-tuwa talaga ako. Grabe, achievement unlock na naman tayo mga mi. Amazing! Kailangan mo lang talaga ng napakaraming confidence at lakas ng loob talaga para makagawa ng mga bagong designs, lalo na kapag fondant at drawing. Kasi hindi naman tayo pwedeng ma-stuck na lang sa kung ano lang yung kaya natin, 'di ba? Kaya kapag merong mga bagong design na pinapagawa sa akin, tinapag-aralan ko muna ito at tinitingnan kung kaya ko talaga siyang gawin. Kapag medyo hesitant ako na gawin siya or tanggapin siya, tinatanggap ko pa rin yan. Pero ang difference lang is ginagawa ko sila ahead of time, 2 days before or 1 day before, para meron akong buong araw na mag-trial and error hanggang sa makuha ko yung pinaka-goal natin. Hindi kasi pwede yung ma-stuck lang tayo sa kung ano lang yung kaya natin dahil hindi tayo mag-i-improve, hindi natin mapapalago yung negosyo natin kahit ano pa yan dahil nandun lang tayo sa kung ano ang alam natin. Sabi nga nila, kung gusto mong umasenso sa buhay, lumabas ka sa comfort zone mo dahil hindi naman palagi ay masaya, hindi naman palagi ay madali. Ang buhay ay napakahirap at complicated talaga, kaya wala tayong dapat na ikatakot, dapat lang lakasan natin ang loob natin at faith na rin at tiwala sa sarili, syempre. Dahil kung wala kang tiwala sa sarili mo, huwag kang mag-e-expect na pagkatiwalaan ka rin ng ibang tao. Palagi yan nag-uumpisa sa sarili mo. Amazing! Ang size pala ng cake na ito is 8x6. Na mukha na siyang 8x7 dahil hindi nga tayo nagtitipid. Kapag medyo napatangkad siya, okay lang yan. And ayun nga, sabi ko kanina, semi-fondant to. Soft icing ang pinaka-base cake natin na merong mga fondant toppers. At ang flavor pala ng cake na ito is chocolate moist with chocolate filling. Yung color ng base cake natin is color blue na medyo may pagka-nudish. Paano ko na-achieve itong color na ito? Bali, gumamit lang ako ng Peyot Raco na color blue na hinaluan natin ng konting black. As in, konting-konti lang. At ito naman, yung color green na nilalagay natin na parang hills. Color green yan na Peyot Raco, pero hinaluan natin yan ng color yellow para ma-achieve natin yung ganyang kulay. At kung nakikita ninyo, gumagamit tayo ng transparent na scraper kasi flexible ito, madali siyang gamitin, madaling pampakinis ito ng cake natin. Pwede yan sa mga art cake. Ang problema nga lang sa mga transparent na scraper ay lagi silang nawawala. At ayan na nga, nilalagay na natin yung mga fondant toppers natin. Ayan, favorite ko talaga yung character na to. Nung bata ako, naaalala ko, gustong-gusto kong nilalaro ito sa family computer. Kaso wala kaming family computer. So nakikilaro lang ako sa bahay ng ninang ko. Minsan nga, naalala ko noon, merong time na tinatakas pa ako ng ninang ko para lang makapaglaro ako sa bahay nila. Tapos nag-aalala yung nanay ko kasi hindi niya ako makita. Paano ako gumagawa ng mga 2D fondant characters? Meron akong nagawa na video tutorial, yung Shin-chan. Kalkalin nyo na lang sa wall ko, makikita nyo yan. Same process lang yan. Bali, nagprint lang ako ng character, kung sino mang character yan sa bond paper. Bond paper para madali siyang bakatin. Tapos, ipapatong mo lang yung bond paper doon sa fondant mo, tapos babakatin mo lang siya. O, diba, napakadali lang niya. Amazing! And yung ibang toppers dyan, like itong clouds, merong cutter yan, yung star, merong cutter, yung bricks, meron ding molder yan. Tapos, naglalagay tayo ng mga toothpick para sigurado na hindi babagsak yung ating mga toppers. Lalo na icing yung ating pinaka-base cake. And ito na nga yung pinaka-cute na part ng cake na ito, yung pangalan ng celebrant. Ayan, nakatusok siya isa-isa sa ibabaw ng cake, si Zeus. Happy birthday sa'yo, baby Zeus! Sana nagustuhan mo ang cake mo!
Sa mga nagtatanong kung paano ko ginagawa yung fondant, hindi po ako gumagawa ng sarili kong fondant. Bumibili lang ako ng ready-made. DLA po ang lagi kong ginagamit na fondant kasi wala na akong time talaga gumawa ng sarili ko. Pero kung gusto niyo naman gumawa ng sarili ninyo, marami po ang tutorial dito sa Facebook and sa iba't ibang platform naman. At nilagay na rin natin itong candle para hindi na mahirapan si celebrant. At ito na ang final result! Wow! O diba, ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!